Dito ako feel ako na parang artista, sir. Ang daming signature dito, sir, no? Ito lang yung gusto mong bilhin, di ba? Oo, ito. Pero yun na muna. Saka na ta. This motorcycle is literally na enduro na big bike. Sponsoran tayo ng Yamaha Tenere. My first enduro big bike. Unang-una yan na enduro big bike ko, ma'am. Thank you so much. Ayan. Meron na naman akong bagong motorsiklo. For example, ganyan, makakalusot ka ba ng ganyan, kung naka-big bike ka, di ba? Sa power, hindi mo pwedeng sabihing mahina. Ayan, At hindi mo rin pwedeng sabihing malakas. Nasa gitna lang talaga. Gusto ko yung off-road Oo, mag-trail tayo. Dali, excited ako dun. Sige, hold. Okay, umilaw. Off-road. Okay, off-road mode tayo. Uy, ang lakas niya sa off-road Ramdam ko yung kamot ng gulong. Masakit tumama yan. Abit ko. Nakutungan ako dun sa katawan. Ganda pala ito pang pasyal sa farm. Nice! Nakaisip ulit ng maigagatong kay Ella. Sasabihin ko na masarap to ipasyal sa farm. Mais ang ating tanim. Talagang iba naman yung motor mo Pang bukid ko, uncle. Pang pasyal ko sa bukid. Dito kami ngayon sa Toyota Dagupan. Dito namin kukuhanin si Burda Girl dahil pinaservice natin siya. Natulog siya dito ng isang gabi. May in-update daw software. Doon natin malalaman sa loob yan. Ito namang si Burdagol, medyo barado na yung kanyang air filter doon sa kanyang aircon. Kaya naman, papapalitan na rin natin siya. Ito naman si Burdagirl, ito yung pinaservice natin ngayon na kung saan ang kanyang computer box ay na-update na at ito pala ay may recall mula sa Toyota Philippines. Nagbayad tayo ng 11,500 pesos. Ito naman ay para sa service na ginawa sa change oil. Si Burdagirl ay casa maintain, even si Burdagol. Lahat naman yan dito namin pinapagawa sa Toyota Dagupan. Kaya pagdating sa warranty, wala tayong problema. Sa loob ng isang taon na gamit natin itong si Burda Girl, wala siya naging problema. Ginamitan natin ulit ng Platinum Lubricants Oil para sa ating change oil dito. Ginamitan ko siya ng langis na pang diesel, which is yung 5W30. Yun yung viscosity na requirements ng Toyota Philippines. Platinum Lubricants yung ginamit natin dito. Ngayon, dahil sa tagal na nitong si Burda Girl, dito daw tinatanggal yung air filter natin. Ayun, may dalawang lock dun sa loob. Ayun lang pala Okay, may clip lang doon. Patayin ko muna yung aircon. Off. Okay. Ila. Ang dali lang pala, sir Ay, ang dumi na nga. Papalitan na ba yan? Opo. Yung kabila. Naku po! Papalitan na natin, sir. Ganun lang pala kadali palitan yun. Sa mga may LC200, ganun lang yung gagawin nyo, guys, pag magkapalit kayo ng filter. Kompleto yung record dito Pag binigay mo yung plate number, alam na nila kung anong model, lahat ng details ng sasakyan mo. Dito ako feel ako na parang artista, sir. Ang daming signature dito, sir, no? Sir, ito para sa guard mo. Okay, para sa guard. Para kung artista dito. Daming signature. Kukunin natin ngayon yung motor dito, yung Yamaha Tenere. Morning po. Hi, Ma'am Liz. Buong pamilya. Yes. Siyempre, they are very happy. Ay, nice. Ito na yun. Nice. Saktong-sakto sa'yo, sir. Tsaka blue. I thought it was black, pero mas maganda yung blue. Buti na lang blue. Yung nakikita ko palagi sa timeline ko, palagi blue Ganda, no? This model is 2023, ma'am. Yes, sir. Sige, Sir Tristan, please assist me. Paano ba to? Bagay na bagay sa Manibela Challenge natin to. Ilan cc yan, Dad? This is 700cc. Wow. Favorite color, blue. Activated na ba? May langis na ba to? Ay, sir. Puntak po yan, sir. Wow! May libre full tank! Oh, nice. Puntak ni Sir Tristan yan, sir. Galing. Daddy, this reminds me of the small blue bike. Yeah. Now we have the same bike now. You have a Yamaha PW50. I have my Tenere. Let's ride when we get home. This would be my project bike. Lalagyan ko ng pannier, yung side cover. Na? Tapos lagyan ko ng tambucho. Full exhaust. Oh, talaga? Full exhaust. Tapos lalagyan ko ng gulong na Nabi. May palit na ako gulong agad, sir. Lalagyan ko ng full off-road tire, ma'am. Oh, talaga? Yes, lalagyan ko ng full off-road. What the next is your dad? The real Watermax is him. Siya ang tunay na Watermax. Watermax. Yes. Real Watermax. Nice one, dude. Let's pay it. Come on. Yung car, ay yung bike na naman. Okay lang yan. Parang kabibili mo lang last week, ah. Thank you. Parang kabibili mo lang last week, ah. Thank you. Parang kabibili Thank you. mo lang last week. Hindi na ba this week? Ito lang yung gusto mong bilhin, di ba? Oo, ito. Pero yun na muna. Saka na ta.
Ito po ang Yamaha Tenere 700cc. Bibigyan natin ng konting review. Nabili natin ito sa Guanzon Rebzone. Dito po yan, sa Barangay Lucao, Dagupan City. Sa mga naghahanap ng big bikes at small bike, come and visit here at Guanzon Group of Companies. Dito po yan sa Yamaha Rebzone. Meron po tayong mga big bikes dito ng mga Yamaha motorcycle. At the same time, meron din ditong mga available na mga small bikes. For today's video guys, ay pag-uusapan natin itong Yamaha Tenere. Tell me something about this bike kasi alam ko you've been riding this for several months. Ilang months mo bang kagamit nito? 1 month. Okay, so may 1 month siyang experience dito. Ako, wala pa. Ano naman ang pinaka-favorite mo sa motor na to habang ginagamit mo siya? Number one, ano siya, very analog. Talagang lalabas kung yung gaano ka skillful dahil wala siyang action control. Okay. Only ABS lang. Then, Yan. pag mag-offroad ka, iano mo lang dito. Isang switch lang ang... Isang switch. Okay. Meron siyang off-road mode talaga. Yan. Pagka gusto mo siyang i-off yung ABS, hold lang natin. And then, ayun na, off-road na. Ito ay laging active to kapag ka in-on mo. Pag in-off mo, ayan, naka-ABS pa din siya. Nag-reset siya kapag ka in-off mo siya tinoon. Of course, medyo mas ma-enjoy mo ang off-road riding pagka wala siyang traction control. Tama ba? Ayan. Siya nga pala, kasama natin dito ang Guanzon Big Bike Head, si Boss Tristan. Siya po ang Guanzon Big Bike Head. Sa mga may katanungan pagdating sa big bike, si Boss Tristan po ang mag-a-assist sa inyo pag bumisita kayo dito sa Guanzon Rebzone. Sa height naman, I'm a 5'7" in height. Check natin. Ito po ang itsura mo kapag pinakyan mo po ito. Tenere. Nakatip to. Pero hindi naman palagi ay considered sa off-road riding kung short leg ka. No? Skills pa rin. One thing na nagustuhan ko dito, lumalabas kasi sa mga news feed ko to kung bakit ako naging interesado dito, bro. Ito kasi mas magaan. Tama-tama, meron kaming Manibela Challenge. Tatakbo kami dyan sa KDR Adventure Camp. At ito po ang aking susubukan na motorsiklo. Titignan natin kung paano naman natin i-experience itong Yamaha Tenere doon sa 33 obstacle course ng KDR Adventure Camp. Dito naman sa kanyang ulo, itong headlight niya is stock. Pansin niyo para siyang robot, no? Ayan, no? Ganda, meron siyang 4 na mata. And then sa tapalodo, all stock po ito, walang binago. Naka-dual disc brake na rin siya dito sa harap. At the same time, naka-rally STR po siya na ang ibig sabihin ng kanyang gulong ay dual sports. Na kung saan ay pwede mo siyang magamit sa on-road at off-road. Nice. And then the rim size is 21 na kung saan malaki ang advantage mo kapag during off-road riding. Sa likod naman, meron siyang rim size na 18. Yan. Technically, para kang bumili ng isang dirt bike na malaki. Kung mapapansin nyo, we use the GS. This one is different model doon sa mga BMW natin kasi this motorcycle is literally na enduro na big bike. Kasi adventure bike yun eh. This one is enduro. Anong features pa rito ang nagustuhan mo, sir? All around siya. Pero yung nga lang, sabi nga si Sir Alfred, more on off-road bias siya. Yep. Magsisimula siya sa gulong, then the height, Yep. kailangan siyang mataas, hindi siya pwedeng mababa. Yep. Pero sa mga medyo sabi nyo, ayaw nyo dahil sa height advantage, pwede itong mai-lowering. Uy, pwede palang ma-lowered to. Wow, nice. Number one na pwede mong option, merong nabibiling dito, mas manipis siya. Manipis na upuan, okay. Cage niya, sir, pwede natin palitan. Ito ang linkage na tinatawag. Yun. Pwede siyang ma-lower. Pero ang limit lang niya is almost 1 inch to 1.3. Ba, yung 1 inch adjustment, napakalaking bagay nun. Kasi kapag nag-adjust ka ng linkage ng 1 inch, dito sa height nun, mga 2 inch yun, mga 4 inch na yung babawas doon. Dito sa linkage kasi, the more na humahaba yan, mas bumababa. Suspension naman, check natin ang suspension, check tayo. Yan, maganda naman ang rebound, makapansin nyo. Yan, so okay naman ang kanyang rebound. At sa harap, nice. Maganda naman yung kanyang suspension. Tsaka sa review, wala akong masabi. Maganda rin naman talaga ang feedback pagdating sa Yamaha Tenere. Sir, saan mo na nagamit to? More on road lang, sir. Hindi ko muna. Hindi mo nagamit sa off-road? Oh, man, sayang. The real fun and excitement itong Tenere ay off-road. Yes, sir. Sayang. Sa kanyang likod ay napakaganda ng ginamit ng Yamaha Philippines dito dahil naglagay sila ng rim na gulong. Ibig sabihin, hindi po siya takaw yupe kapag ka naka-mags kasi pinaka-the best na pang off-road use is rim wheel set. Technically dito wala na akong babaguhin. Sigurong upgrade lang na gagawin ko rito is crash guard na lang para maingatan natin yung mga body natin. Ayan. Pero since this is the enduro, I think wala naman masyadong dapat galawin. Sa tambucho naman ito, this is all stock. Sound check natin guys yung tambucho natin. Ito pala ay walang mode. Ibig sabihin kung ano lang yung power niya, yun na siya. Start. Yung sound check niya. Ito po yung kanyang tunog. Napaka tahimik naman. Rev natin. 4,000 RPM. So yun yung sounds niya.
Nice bike. Ito na yung documentation. Yan, bayad na. Thank you very much sa aking napaka-supportive na asawa. Inisponsoran tayo ng Yamaha Tenere. My first Enduro Big Bike. Unang-una yan na Enduro Big Bike ko, ma'am. Thank you so much. Welcome, welcome. Ayan. Alright. Thank you so much. Tutuloy na kami, sir. Thank you. Let's go! Thank you so much sa pag-assist sa amin dito sa Yamaha Rev Zone Guanzon Group. Meron na naman akong bagong motorsiklo. Excited ako na ma-experience itong bike na to since this is my first enduro motorcycle. Uy, ang lakas ah. Aggressive siya. Dapat dito iba kalsada eh. Naghahanap ng off-road. Body position, parang sumakay ng isang malaking dirt bike talaga. Ganda din ah. Kapit siya sa kalsada at kapit din siya sa off-road. Okay naman pala yung Rally XTR, no? Pag nilagay mo sa simento, kapit pa rin siya. Lagay mo sa off-road, kapit pa rin siya. And the bike for me, parang nasa sweet spot kasi it's a 700cc. Hindi siya super lakas unlike sa mga littered bike na meron tayo. Na previously compare natin to sa, of course, 1000cc na big bike, di ba? And hindi mo siya pwedeng i-compare doon kasi this is a 700cc. For example, ganyan, oh, makakalusot ka ba ng ganyan? Kung naka-big bike ka, di ba? Yung mga ganung lusot. Kumbaga para sa akin, medyo komportable. Sa power, hindi mo pwedeng sabihing mahina. Ayan, oh. At hindi mo rin pwedeng sabihing malakas. Nasa gitna lang talaga. Ngayon naman susubukan natin kung kamusta ang pagpasok ng cambio. Hindi siya quick shifter. Kailangan mong i-clutch pag magpapasok ka ng mga cambio mo. Mapapansin nyo, meron siyang maliit na visor at meron din siyang maliit na TFT display dito. Sa kanyang ilaw, meron siyang ventilation air doon sa loob. Napaka-simple ng design. Ganda ng look. Ang ganda ng dating. Simplicity lang din ang datingan. Sa handling, masabi ko na maganda kasi hindi ko siya maramdaman na big bike. Hindi ko maramdaman yung kanyang bigat. Ang kagandahan lang talaga pag galing ka sa malalaking bike, no? Pagka gumamit ka ng maliit, parang angga-angga sa'yo lahat. Yung mga switches niya, very simple lang. Dito yung kanyang kill switch, on and off switch po yan. Ito naman yung select para doon sa ating panel board, kung ano yung gusto mong makita sa iyong panel board. Sa kanyang handlebar, maganda rin naman ang ginamit na handlebar. Pag ito, pinalitan ko ng twin wall, parang gamit ko na yung KTM ko. Yung aking pangkarera. Yun ang mangyayari dito. Meron siya ditong hazard, high and low na ilaw. Andito lang sa left side lahat. Signal light, left and right, and then busina. Yun yung meron sa kanya. Sa kulay naman, gustong gusto ko yung kulay na blue. Kasi naman, mahilig ako sa blue. I like blue. Eh, nakikita ko sa logo ko na marami akong kulay na blue. Watermax eh. Yung Yamaha talaga, blue talaga yung kulay. Mas trip ko talaga yung blue compare sa ibang kulay. Siya nga pala sa mga nagtatanong kung anong ba itong vest na aking kasuotan. Ito po ay product ng Climb. Airbag po siya na kung saan during time na suot mo siya at naka-on yung nasa likod ko na may ilaw, magpa-pop up siya at the speed of 50 if anything goes wrong. For example, sensor niya na bubuwal na ako, yun, magpa-pop up siya at 0.0 seconds lang. Magiging protection siya. Anong bang kagandahan ng meron ito? Kahit gaano ka safety yung helmet na ginagamit mo ngayon, pagka wala kang protection sa neck brace mo, tapos nabali na gano'n yung leg mo, yun ang problema. Posible pa rin mapuruhan ka. Ngayon, dahil meron siyang hangin dito at hangin dito, si-secured niya yung helmet mo. Ganoon ang mangyayari sa'yo. At the same time, protected din ang inyong likod kasi bukod sa kanyang back protection, meron din siyang hangin sa likod. Lolobo siya kapag nabuwal ka at the speed of 50 kilometers per hour. Sa harap naman, dito rin protected ka. Ang comment ko lang dito sa banda dito, mesh na rin kasi siya. Ayan, breathable siya, mesh. Wala siyang protection dito sa part na to. Safe naman pagka ito na yung gamit mo. Sabi ko nga sa aking mga previous vlog, kapag ikay bibili ng motorsiklo, lagi mo i-consider ang inyong safety. Diyan kayo hindi magtitipid. Bukod sa pagpapractice ng inyong riding skills, dapat pati ang inyong safety. Kung kaya nyong bumili ng airbag, bumili kayo. Kahit manual yan, kahit yung detale or itong computer generated, pwede as long as you are safe sa inyong pag-ride para mas ma-enjoy nyo ang mga activities na gagawin nyo saan mang lugar kayo pupunta. Nasabi ko na lahat ang dapat kong sabihin dito sa Yamaha. Siguro yung iba matutuklasan ko na lang during time na katagalan kong ginagamit. Ang alam ko may mga butas na kalsada rito papuntang lugar namin. Teka, alamin ko nga yun. Gusto ko yung off-road eh. Oo, mag-trail tayo. Dali, excited ako dun. Sige, hold. Okay, umilaw. Off-road. Okay, off-road mode tayo. Uy, ang lakas niya sa off-road ah. Ramdam ko yung ano, kamot ng gulong.
Magalundag free. In-engage ko yung off-road. Mas naramdaman ko yung lakas niya ngayon Mas agile na siya. Binabike ko lang to dati. Nung off-road pa siya. Ngayon, no, highway na pala siya ngayon. Matagal na pala akong di nag-bike. Ito na yung pupunta sa amin ito na pala. Dito kami dumadaan palagi. Ay, masyado tayong na-overjoy. Sobrang overjoy ay naliligaw na nga po. Hindi na tayo naliligaw. Nakabasa na naman natin. Watermax property. Bawal magtapo ng basura. Hindi na tayo naliligaw. Ito. May off-road dito Off-road tayo. Dito. Yes. Dito tayo sa off-road. Nung sinet ko siya sa off-road guys, wala naman nagbago sa kanyang suspension. Siguro yung makina lang talaga. Medyo nagwala siya ng ABS. Traction control, I guess yung nawala kapag during off-road mode na siya. Pero suspension, same pa din. Gusto ko yung suspension niya actually. Medyo matigas. Kasi kapag matulin ka dito sa ganitong klaseng kalsada, mas better na medyo matigas ng konti yung suspension mo, no? Masakit tumama yan. Abit ko. Nakutungan ako dun. Masakit tumama yun sa katawan. Ganda pala ito pang pasyal sa farm. Nice! Nakaisip ulit ng maigagatong kay Ella. Sasabihin ko na masarap to ipasyal sa farm. Mais ang ating tanim. Ganda nga pang pasyal to Mabilis kang makakapunta. Yung hindi mo dati pinupuntahan, napupuntahan mo na. Marami na kasing na simento. Yan ang maganda dito sa Pangasinan Kahit yung mga loob-looban na ganyan, sinisimento, no? Diba? Nasa highway na ulit tayo. Hindi nyo alam kung sino pumapasok sa bakuran ko Ito yung pinapatagdan nila Ito yung lupa na binili natin pero never pa akong pumunta rito. Nagtatapon sila ng basura. Talagang iba naman yung motor mo Pang bukid ko, uncle. Pang pasyal ko sa bukid. Okay ba? Ganda, no? Pasok ko na sa bago kong pinapagawang pahingahan. Di ba ang dami natin nagawa ngayong araw? Napaayos natin si Burdagol. Napaayos din si Burda Girl. At nakakuha tayo ng motor. Nakapag-vlog pa ako. At napasyalan ko pa lahat ng lugar dito sa amin. Yung mga farm namin. Very productive day. Kagaya ng sinasabi ko noon, dito ko palagi magpapaalam sa inyo ng vlog ko. Masarap na naihahatid nyo ako sa aming tahanan.